siya dito. So, ano yung magiging value ng 4p natin? Dito. Sa function. Yan. So, y squared, 4p, lagyan natin, 4p is equal to negative 6. So, para mahanap natin yung p, which is yung directrix natin, mahanap na natin. So, magiging divide lang natin sa 4. P is equal to negative 3 halves. So, may value na tayo ng P. Next naman, ano gusto nyo hanapin na next? Vertex? So, ito na yung P natin. Balikan natin yung kanina. Di ba yung focus natin ay P0? So, ilagay lang natin after F is equal to negative 3 halves 0. Tapos yung magiging vertex na niya ay 0, 0. Ayan. Diba negative yung ating 4p. So, nag-open siya sa left. So, i-drawing natin dito. Okay. So, yung focus drawing natin ay nasa negative 3 halves. The vertex 1, 0, 0. Dito. Tapos yung focus natin nasa negative 3 halves. Which is yung negative 1.5. 1, 2. Negative 1.5, 1.5. Dito. So, yung graph natin yung mag-open pa ganito. Yan. So, ito na yung focus natin. Ito na yung vertex. Yung directrix naman, di ba ang distance, ano ang value ng focus natin? 0. Dito. Negative 1.5. So, yung distance nito dun sa vertex, yun din yung distance ng vertex sa directrix. Ito yung directrix. 1.5 din yung distance nito. 1.5. So, nasa 1.5 siya dito. Yung directrix. 0. So, yun. Nakita natin yung graph ng y squared equal to y squared equal to, ito na yung graph ng y squared is equal to negative 6. Next naman ay ito, parabolas with different values of t. Makita natin na iba-iba yung focus ng ating mga yung value ng directrix ng mga parabolas. So, nag-vary yung lapad, yung payat nung or yung lapad nung parabola natin dun sa p. Makita natin dyan, iba't ibang So, kaya nyo bang hanapin yung given, yung equation ng given parabola dito? Pwede kayo mag-try dito sa... So, ang vertex nito ay nasa 0, 0. Ang may point siya sa negative 1, 1, sa 1, 1, and sa 2, 4, saka sa negative 2, 4. So, mag-try din kayo dyan. Kung gusto nyo. So, sa paghanap naman ng value natin dyan, gamitin natin itong, since vertical siya, gamitin natin itong, pang vertical na equation. So, ang given, makita lang natin dyan, given lang ay vertex, di ba? Yung which is yung 0, 0. So, ilagay na natin siya dito. Ang makukuha lang natin ay x minus 0 squared is equal to 4a y minus 0. Kasi yun pa lang yung values ng ating vertex. Tapos, dito naman, gamitin natin to. Isa for y squared is equal to 4p. Gamitin natin din ay x squared.
Wait. Magiging x squared is equal to 4py. So, open upward. So, 4p, ang value ng 4p natin ay magiging 1. So, p is equal to 1/4. So, may value na tayo sa focus natin. Magiging 0, 0.20. So, ma-substitute na natin yung p dito ay magiging, simplify na natin ito, magiging x squared is equal to 4 times 1/4 times y. So, ano yung sagot dito? Magiging sagot, yung magiging function natin. Alam niyo na kung so, ito na. Magiging x squared is equal to y. So, ito na po yung sagot dito sa ano natin. So, yun yung sa concept ng parabola. Parabola sa nature. Kasi makikita niyo yung mga curves na makikita natin dito. May parabola na. Ito, sa mga satellites. Yan. So, yan. Ilan po yung sa akin. Thank you po. So, ang next naman po natin ay ellipse po. Pamburo lang. So, sa ellipse daw po, ito po yung standard equation ng ellipse, yung x squared over a squared plus y squared over b squared is equal to 1. Ito po ay yung center niya po ay pag nasa origin po, yung 0, 0. So, yung dapat mong tandaan sa ellipse, yung value daw po ng A ay mas malaki sa value ng B. Tapos, meron daw po siyang major axis at minor axis, foci or dalawang focus, vertices, center, length of major axis, length of minor axis by relation between AB. So, drawing ka. So, una dito po yung sa center po. Tapos, madrawing po tayo ng ellipse. So, ang A daw po niya ay ito pong nasa dulo po dito. Tapos, ang B po ay itong nasa taas naman po. Tapos, yung C naman daw po ay yung focus po, ay foci po. Dalawang focus. So, dito po yun. C. Tapos, yung natawag pong major axis ay yung from A to A. Ito po. Ito pong matok lang ito. Tapos, ang minor axis naman daw po ay ito pong from B to B. Sabay, ang vertices naman daw po ay ito pong A lang. Dahil siya po ay parang, daw sa parabola po kanina may pagano'n. Tapos yung vertex niya po ay yung nasa gitna po. So parang gano'n din po. Tapos yung tawag naman po dito sa B ay co-vertices po yun. Hindi lang po nakalagay dyan. Tapos relationship between A, B, and C. Ang parang may special ano po dito sa ellipse. Sabi ko yung pag yung isang focus, pag nagsimula po sa focus, sabay tumama po sa any other point, mabalik daw po, mabalik daw po siya dito sa isa pang focus. Kaya kahit saan po yan, halimbawa po dito, mapunta po siya dito. So, yun po yung parang special trait po ng ellipse po. So, sa pag-graph naman po ng ellipse, so, may equation daw po tayo na x squared over 2 squared plus y squared over 1 squared is equals to 1.
So, ang una po natin gagawin ay identify muna natin kung alin po yung A at B. So, since mas mataas po yung 2 sa 1, yung A po natin ay magiging 2, yung B po natin ay magiging 1. So, yung center po natin ay 0, 0. Parang 0, 0. Tapos, ito pong A, ito po ay parang yung distance niya po from 0 to A. 2 po. Magbilang po tayo ng dalawa. 1, 2. Hindi ang coordinates po nito ay 2, 0. Sa kabila naman po, dalawa rin po pa ganun. Negative 2, 0. Ganun din po sa B. Yung distance po pataas, 0,1. Tapos 0, negative 1. Sabay. Sabay sa pagganap naman po ng focus, di po, basta po andun po nakalagay may negative 1, negative 1 at 1 po. Basta yan po yung focus po, 1, negative 1. Tapos yun na po, ito na po yung graph nung sa ito po na equation na po na ito. Bali, dalawa rin po yung types po ng ellipse po. Meron pong pahiga, meron pong patayo. Sabay sa equation naman po nung ito po yung pahiga, yung pa-horizontal. Ang itsura naman po nung sa pa-vertical po ay pag ganun po ay. Ang equation naman po nito ay x squared plus y squared. X squared over b squared sabay over a squared. Ganon din po, mas mataas pa rin po dapat yung A sa B. Nagkabaliktaran na po silang dalawa. So, ito daw po yung example po nung sa ellipse po, yung sa sun, sa planet, sa... Siguro po ito po yung isang moon po. Parang yung pag-ikot daw ng planet ay na pa-ellipse po yung shape, pag ganun po ay... Sa basics. Hindi ko tanda yan. So, eccentricity naman. Conic sections are exactly those curves that for a point f, a line L not containing f and a Hindi non-negative ako number mapanig yun. or the locus of points whose distance to f equals d times the distance to L. F is called the focus, L the directrix, and E the eccentricity. Yes, subject ka. Ba't yan? Circle is a special ellipse in which the two foci are coincident and the eccentricity is 0. Circles are conic sections obtained when a right circular cone is intersected by a plane perpendicular to the axis of the cone. So, Ba't ako ito? yung eccentricity daw po ay, ang formula niya ay E is equals to C over 8. And yung C po ay yung distance mula center hanggang focus. And yung 8 is the distance of center punta sa vertex. So, sa circle daw po, ang eccentricity ay 0. Since yung circle ay walang foci, so yung distance from center to foci niya ay 0. So 0 over 8. Yeah. Kasi yung eccentricity niya ay 0.
hyperbola. Hyperbola. Drawing ko lang. So sa parts naman ng hyperbola po yun, mayroong transverse axis, conjugate axis, foci, vertices, and center. And hyperbola is defined by the equation x squared over a squared minus y squared over b squared equals to 1. May dalawang equation po ang hyperbola based kung ano yung kanyang kung vertical o horizontal. So pag horizontal, ang equation niya ay x minus h over b squared. So ito daw po yung standard formula ng hyperbola. Yung A at H siya yung center. So ang center nito ay yung origin is 0,0. And yung A is this one, yung distance from center to vertices. And yung B naman is yung patayo. Siya yung nag-determine kung saan mapunta yung mga asymptotes. So sa mga parts, ang transverse axis ay siya yung transverse axis, siya yung axis na nadaan sa focus, sa vertices at sa center. And yung conjugate axis naman, siya yung line na perpendicular sa transverse axis ay nadaan sa center. And yung foci yung dalawa. Yung distance from foci to center, siya yung C. And yung vertices siya sa pamamagitan ng A. So a-add lang siya sa center para makakita kung saan yung dalawang vertices. And sa electricity ng mga polysection natin, sa parabola is 1, typically 0, sa hyperbola is greater than 1, and ellipse is less than 1, pero greater than 0. Dito po napakita yung sa ellipse is, ang eccentricity niya ay 1/2.
parabola is ito. Eccentricity niya ay 1 and hyperbola is so, sa pag-draw ko ng hyperbola ang center niyan is 0,0 kaya wala nang kasama yung x at y. So sa pag-draw ko ng graph ng hyperbola, is nakunin mo yung A and B. So ito yung A. Diyan mataan yung dalawang asymptotes. Tapos, idodra na yung agrat na nanay. Idodra na dito mataan. Sa'yo lang. Gets ko na.